Hi guys, hi sir. Oh, Ako nga pala si John Joseph B. Judith ng BIT 4G, Major of Mechanical. At ito ang aking video presentation. Dahil sa quarantine ngayon, dahil sa pandemic, hindi kami makagamit ngayon ng makina para sa aming major na mechanical. Hindi namin mapakita yung skills namin. Kaya ngayon, ang naisipan ko i-video ay magturo na lang ako about sa mga ginagamit naming makina at kung paano yung paggamitin at ano pang kagamitan na ginagamit sa makina. At ang napili kong ituro sa inyo ay ang paggamit ng drill machine at ang operation kung paano ito gamitin at ang parts ng mga ito. Drill press o drill machine, drill press machine. Drill machine or drill press is a machine that turns and advances a rotary tool into a workpiece. The drill press is used primarily for drilling holes, but when used with the proper tooling, it can be used for the different machining operation. Itong drill press machine na tinatawag ay makina na ginagamit niya sa pagbubutas, sa iba't ibang klaseng pagbubutas. Tulad ng pagbutas ng mga bakal, kahit anumang klaseng bakal yan na malaking tulong din dahil sa hindi mo na kailangan pang gumamit pa ng tulad ng barena o kahit ano pang pambutas. Dahil dito sa drill press machine, mas madaling way ito ng pagbubutas dahil ito ay automatic na ano mo na lang tawag doon yung parang ipapaganahin mo na lang, tapos konting galaw pag-operate ng machine, magagawa mo na maayos yung pag-drill na walang masyadong hassle. At ang drill press din ay meron din na hindi rin puro drill lang ginagawa, na ipapaliwanag ko mamaya kung ano yung mga nagagawa ng drill press machine. Ngayon, tumako naman tayo dito sa parts of drill press machine na binubuo ng 5 parts. Una ay head, sunod ay spindle, sunod ay table, sunod ay column, at ang panguli ay base. Head. The head part of drill press houses the spindle as it is attached at the top of the region of the spindle. It is responsible for spindle movement because the spindle can only move upward or downward. Madaling salita, itong head, ito yung puno. Ito yung pinakabuhay ng drill press. Hindi ito yung mga makina na nagpapaandar sa drill press. Yung sa kuryente, on, off, switch, nandito rin. At ito yung pinaka-dahilan kaya gumagana yung spindle. Spindle. The spindle holds a drill chuck to hold the cutting tools. Itong spindle na to, ito yung nasa baba ng head na kinakapitan ng drill chuck or yung ginagamit para mayroong kapitan yung talim na ginagamit sa pangbutas o mas tinatawag na drill bit. Dahil dito, nahigpitan yung pan-drill para hindi siya malaglag habang umiikot. Table. This is used to hold the work materials in place. It is adjusted right at 90 degrees to the column and can be moved upward, downward, and rotated around the column as required. Itong table na to, dito nga yung nilalagay yung mismong bubutasan mo na ginagamitan din na tinatawag ng vise na pangikpit para hindi ito gumalaw habang binubutasan. Column. The column is a vertical post that holds the workable and the head containing the driving mechanism. Itong column, ito yung nagsisilbing suporta sa ibang parte ng makina o masasabi natin siyang pinakakatawan. At nasa column din yung connection ng head at yung kuryente. Nandito kasi yung wire niya na isasaksak para lumalo yung kuryente papunta sa head.
The base is a heavy casting that support the machine structure. It provides rigid mounting for the column and stability for the machine. Sa madaling salita, ito nga ang base. Siya naman yung nagsisilbing paan ng drill press machine. Sinasalo niya lahat ng bigat ng lahat ng parte ng machine. Para siyang katulad nitong column na nagiging haligi para mas maayos yung maging katayuan ng drill press machine. At ngayon, ito naman tayo ngayon sa drilling operation. Itong drilling operation ay may 6 na operation. Ito nga ay ang drilling, reaming, boring, counter boring, counter sinking, at tapping. Drilling is a cutting process that uses a drill bit to cut a hole of circular cross-section in solid materials. The drill bit is usually a rotary cutting tool of 10 multipoint. Itong drilling, so sa Tagalog ay pagbubutas. Ito yung nagsisimula ng operation na bubutasan mo yung iyong workpiece or material. At itong drilling operation na ito ay ginagamitan ng drill bit na kung makikita nyo sa litrato, itong nasa gitnang mahaba ito yung kunwaring drill bit na pumasok dito sa mismong material para mabutasan. Reaming, carried out to make the hole dimensionally more accurate to improve surface finish. Itong reaming, katulad to nung talim ng drill bit, ngunit ginagamit ng talim na to para sa panlinis lang. Dahil kapag nagbutas ka gamit ang drilling operation, may mga maiiwan pa dun na parang excess nung pinagbutasan. Kaya itong reaming operation ang naglilinis nun upang mas maging maganda at perfect itong pagbubutas mo. Boring, ensured correct location of a hole by making it concentric with the axis of rotation to increase diameters of holes to enlarge previously drill hole. Itong boring, ito nga yung nag-enlarge o nagpapalaki ng butas na nasimulan. Kumbaga, kapag gumamit ka ng drilling operation na binutasan mo, itong boring, ito siya yung maglalawak ng butas na yun dahil sa pagdi-drill, hindi naman pwedeng malaking butas agad dahil may tendency na out position yung mismong material pag nagbutas ka dahil sa pressure ng malaking butas. Kaya ito yung operation na magbibigay sa'yo ng butas na kinakailangan mo sa iyong materyales. Counter boring. Counter boring is done to provide recess for bolt head and nut. Itong counter boring, parang boring din to na nilalawakan yung butas, pero ito ay hindi mo isasagad sa pinakadulo. Parang lalakyan mo yung butas para magkaroon ng puwang para mapaglagyan ng mga tornilyo. Ito yun na sa pinakailalim ng iyong mismong materyales na binubutasan, no? Kahit saan ang parte ng material na paglalagyan ng position ng bolt or tornilyo. Counter sinking, carried to provide seating for head of screw using counter sinking. Ito namang counter sinking, halos pares din naman siya ng counter boring at boring na naglalawak ng butas, pero dito sa counter sinking parang yung talim lang yung mismong papasok, hindi mo na ipapasok yung mismong katawan, kasi itong counter sinking na ito yung nagbibigay ng space para sa ulo ng screw para maipasok ng buo sa butas yung screw. Tapping, it is the operation of cutting internal threads carried out using tap tool. Itong cutting, ito na yung lalagyan mo na ng thread yung mismong butas
para pag nilagay mo na yung screw is pag ikot mo is ano na, okay na, iikot mo na lang. Kung makikita mo dito sa litrato na may parang zigzag, ito yung talim na pag inikot-ikot mo sa loob ng butas ng materialis, magkakaroon siya ng parang ngipin o mas tinatawag na thread. Kaya kapag ipapasok mo dito yung mismong screw, okay na siya, iikot mo na lang siya para may pasok. At ito naman yung mga example ng drill press machine na ginagamit namin. Ito sa una, kung mapapansin nyo dito sa una, naka square pa yung table niya, samantalang dito sa pangalawa bilog. Ang pinakaiba naman kasi dito, doon sa square na table is square, mas madaling magbutas dyan na square yung gamit. Kaso pagka lilipat ka na ng ibang parte ng materialis na bubutasan, babaklasin mo pa siya sa vise. Samantalang dito sa bilog na table naman, pagka nagbutas ka at pupunta ka na sa kabilang parte na bubutasan mo, hindi mo na siya babaklasin, iikutin mo na lang siya para mapunta ka doon sa parte na gusto mo namang butasan. So dito na po natatapos yung aking video ng pagtuturo ng parts of drill machine at drilling operation. Maraming salamat po.